Nestor, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Bulacan? Maulan na rin ba dyan? Ella, magandang tanghali. Sa kasalukuyan nga dito sa Bulacan ay makulimlim ang panahon at wala namang nararanasang mga pagulan. Pero patuloy ang ibayong pagbabantay ng Office of the Civil Defense kasama itong mga Provincial Disaster Rescue at iba't ibang mga rescue unit at LGUs sa magiging sitwasyon, sa magiging lagay ng panahon dulot nga nitong bagyong Nika. Pasado alas 8 kaninang umaga nang magpakawala ng 120 cubic meters per second ang Bustos Dam sa Bulacan. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o Bulacan PDRMC, anila pauna pa lang ito ng pamunuan ng Bustos Dam, anila mas maganda na magpakawala na o magbawas na ngayon bago pa ito umakyat sa spilling level na 17.20 meters. Samantala katatapos lang ngayon ng meeting na isinagawa ng OCD Region 3 sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan kasama nga ng Office of the Civil Defense ay itong DPWH, DSWD, AFP, PNP sa Region 3. Ilan sa mga napag-usapan ang pagbabantay sa mga tatamaan ng bagyo. Pangunahin na nga ang probinsya ng Aurora na nakararanas nila ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin sa parteng Dilasag, Aurora kaninang alas 8 ng umaga. Nagsagawa na rin ng preventive evacuation sa lugar para siguraduhin nakalikas na rin ang mga pangunahing maapektuhan ng bagyo at sila'y matiyak na ligtas. Sa tala ng OCD Region 3, nakapagtala na sila ng Open Evacuation Center na 69 mula sa 1,083 na families o 3,660 na individual mula sa Aurora. Liban sa Aurora, wala pa namang naitatala sa parting Bataan, Bulacan, Tarlac at mga nagsilikas. Ayon sa OCD, sa kasalukuyan sa buong Luzon o Central Luzon ay may nakatalang signal number. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng OCD Region 3 at LGUs sa epekto ng bagyong Nika. At yan mo latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres.